Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa may Ortigas Avenue Extension dito sa may Rosario, Pasig City. May bago tayong nalaman na update tungkol sa MRT4 project. Isa sa proyektong inaabangan natin ay ang MRT4. Mula dyan sa may EDSA, dadaan dito sa may Ortigas Avenue, diretso na hanggang doon sa may Taytay Rizal. Pero ayon pa sa latest na update, hindi na naman matutuloy. Ang pagsisimula na sana ng construction ng MRT4 ngayong taon. Isang hindi magandang balita ang nakalap nga natin mula mismo sa update ng Department of Transportation at ilang mga officials ng Taytay Local Government. Dito nga dadaan sana yung linya ng MRT4 kapag naitayo na. Ayon pa sa latest update mula sa meeting ng Department of Transportation, Taytay Local Government at ang ADB o Asian Development Bank na siyang magpupondo sa pagtatayo sa proyektong ito, hindi na nga matutuloy ngayong taon ang construction ng MRT4. Hindi rin matutuloy sa year 2027 o sa susunod na taon. Kung hindi na bago na naman ang schedule nito, sa year 2028 na magsisimula at inaasahang matatapos sa year 2033. Ang original timeline ng proyektong ito dapat noong year 2022 pa nagsimula. Nakailang beses na na-postpone ng pagsisimula sa project at ito na nga ang ikalima na postponement sa proyektong ito na inaabangan pa naman ng mga commuters lalong-lalo na dito sa eastern side ng Metro Manila. Mga commuters ng Quezon City, Pasig, Cainta at Taytay Rizal ang makikinabang sa proyektong ito kapag natapos na. Isa sa mga possible na madadaanan ng MRT4 kapag nagsimula na ang construction sa year 2028 dyan sa loob ng SMDC property dito sa kanto ng C5 at Ortigas Avenue. Hindi na nga pwedeng idaan dito sa may intersection kasi nga meron ng flyover. Ayon sa plano ng MRT4 project, papasok yung linya dito sa may Tiendesitas at lulusot dito sa may C5 papunta dyan sa SMDC property, tatawid ng Marikina River hanggang sa may Rosario at liliko ulit sa may Ortigas Avenue Extension at dire-diretso na yan hanggang sa Taytay Rizal. Dito lang na area nagkaroon ng conflict kasi nga meron ng existing na flyover. Yung linya ng MRT4 ay papasok dyan sa loob ng Ortigas East. Magkakaroon din ng station dito sa may Meralco Avenue, kanto ng Ortigas Avenue, malapit sa tinatayo na Metro Manila Subway Ortigas Station. Dito naman magsisimula ang linya ng MRT4 sa may Robinsons Galleria. Kung babalikan natin, ang original na plano ay dire-diretso ang MRT4 hanggang doon sa Indomingo Street sa may San Juan. Pero binago na nga yung ruta niya at hanggang dito na lang sa may EDSA. Isa pa sa naging hadlang din kung bakit hindi may diretso ang MRT4 papunta dun sa kabila, may existing na rin na flyover dito. Ayan, makikita nyo naman. Wala nang space na dadaanan yung linya ng MRT4. Kaya hanggang dito na lang sa EDSA
ang pinakaunang station. Should've known we were dynamite till we hit a red light. Then I see the side. Oh, after all that time, this is it for us. You don't wanna try. Thought your love was real, but it never was. No, you can't decide. Ang pinaka-EDSA station talaga ay doon pa malayo. Hindi pa dito sa may Robinsons kasi nga magkakaroon pa yan ng turn back guideway. Pupunta tayo dun sa baba, dadaan tayo dito sa loob ng Robinsons. Natapos na pala yung renovation dito, ayan, ito na yung bagong design sa loob ng mall. Anyway, dito na tayo sa may ADB Avenue. Bakit hindi na lang kaya iliko dito, papasok sa may Ortigas, yung MRT4 at pwede pa magkaroon ng station sa loob mismo ng Ortigas. So ayun guys, most likely doon pa yung EDSA station. Medyo malayo pa talaga. Lalo na kung manggagaling ka pa sa MRT3. Medyo malayo pa yung lalakarin. Kailangan talaga dito magkaroon na ng railway line. Sobrang hirap dito sumakay kapag rush hour. Magkakaroon ng 10 station ng MRT4. Ang unang station ay EDSA, meron ding Meralco Avenue Station, may Tiendesita Station, Rosario Station, St. Joseph Station, Cainta Junction Station, San Juan Station, Tikling Junction Station, Manila East Road Station at ang pinakadulo, ang Taytay Station. So ayun guys, hindi masyadong magandang balita, no? Lalo na sa mga nag-aabang sa MRT4 project. Tulad ng sinabi ko kanina, year 2028 pa, posible na masimulan ang proyektong yan at matatapos at magiging operational sa year 2033.
Update naman tayo sa mga latest na development dito sa may Ortigas. Pinaganda na pala yung mga sidewalk dito. Change your energy, yeah, you switch things up. Now you seem brand new to me. Naglagay na rin sila ng mga bagong speed bump katulad niyan. Was you really born now? I really should've known. We were dynamite till we hit a red light. Then I see the signs. Oh, after all that time, this is it for us. You don't wanna try. Thought your love was real, but it's never. At meron pa dito mga traffic island na bagong gawa. Ang pinakabagong project nito, ang The Galleon Residences at meron pang office tower. Time is it for us. After all this time, is it for us? Oh, I really should've known. We were dynamite till we hit a red light. Then I see the side. Oh, after all that time, this is it for us. You don't wanna try. Thought your love was real, but it never was. Now you can't decide. Oh, Matatapos na pala itong The Galleon, ang ganda. Ito ang pinakabagong project ng Ortigas Land. Na-delayed pa nga ang proyektong yan dahil sa pandemic. Dito naman sa kabila yung residential tower. Kailangan na makipagsabayan sa redevelopment ng Ortigas Center na pag-iwanan na ito ng BGC at Makati. Meron pa rin naman mga bagong projects na ginagawa dito, mga residential tower at mga office tower. Pero konti na lang yung vacant na areas. Dito sa may kanto ng Julio Vargas at ADB Avenue, mukhang may bagong project na itatayo dyan, alamin pa natin. Dapat magkaroon din ng integrated terminal dito sa may Ortigas Center. Anong masasabi nyo sa mga development na ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na i-like, i-share ang video ito at mag-subscribe. Thank you for watching!